Mayong adlaw sa tanan. Good day everyone. Before ko magsugod, gusto lang sa among grupo nga moingon nga kami di ay ang last group nga mo report. So we hope nga maligaw mo og makakaton pa mo sa mong topic karon. First of all, I would like to greet our very supportive instructor, Ma'am Margie E. Molly, and of course, akong mga classmate nga maayo og buutan. Good day sa inyong tanan. Now, let me start our report with our objectives. By the end of this discussion, we hope nga makasabot mo unsa gyud ang pasabot sa mathematics education and curriculum ug unsa ang role ari sa K-12 program sa Pilipinas. So let's begin. Ang una natong concept is all about the K-12 basic education curriculum. Sa K-12 natay 1 year kindergarten, 6 years elementary, 4 years of junior high school ug 2 years senior high school. Total of 13 years sa basic education. Dili ni basta-basta nga pagdugang lang og duha ka tuig, pero usa ni ka educational reform nga nagtinguha nga mapataas ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas. Through this system, giandam ta nga mahimong globally competitive nga kung mo-graduate ta, maka-level ta sa standard sa ubang nasod. Kani nga setup naghatag og mas dugay nga panahon para sa pagkat-on, dili lang kay dali-dalion na to ang mga subjects pareha sa una. Now, moving on to our second concept, the spiral progression approach. Kani siya mga classmate mauni ang style sa pagtudlo sa math sa K-12. Meaning, we learn gradually, step by step, deeper every year. Kung sa una, basic mga numbers o operation, pag-abot sa higher grades, mas lawom na mga applications o problem solving. So, sa simple nga pagkaingon, ang lesson sa grade 7, dili mawala sa grade 8. Kay magpadayon siya og mas lawom nga explanation. This approach helps us remember and connect ideas better. So, simple, kapag ingon, ang lesson sa grade 7, dili mawala sa grade 8. Kay magpadayon siya og mas lawom nga explanation. This approach helps us remember and connect ideas better. Dili lang kay memorize, but understand good. This all of my part in introducing the K-12 instructor and the spiral progression. Next, I'll pass to my group mates who will continue discussing to the next concept. Okay. As I continue, it is focuses for the educational institutions and the implementations for K-12 curriculum. So the new system, the teachers really need to adapt dili lang sa ilang content which is sa ilang sab na teaching style. And then not just like before nga ang isa ka teachers is isa lang ang kanaang fokusan nga lesson which is karon need na nila nga ma-master ang tanang strands sa math, like for example is numbers, measurement, geometry, patterns, and algebra, and also statistics. So sa mga teachers is need nila ang kanaang continuous learning para sa mga estudyante, which is para makasabay sila sa spiral progression approach. So as we heard gaina, ang spiral progression approach mao na siya ang kanang ginabalik-balik sa pagtudlo sa mga estudyante gikan sa grade 1 until senior high. So ang CHED or the Commission on Higher Education and Department of Education is dako kay na siya nga tabang, which is the process of education. Then the Department of Education is responsibilidad nila ang pag-improve sa math education for the basic labels, like for example is gikan sa kindergarten until senior high. So while the Commission on Higher Education, which is CHED is na-guide na siya for the quality sa pagtudlo sa math or pagtudlo sa mga college level nga mga
estudyante para sa Teachers Education Program. So, the CHED in the DepEd is nagtinabagay sila para masiguro ang the same learning outcomes para sa teaching standards sa whole Philippines. So, ang ilahang nga goal which is to produce for the good future sa math teachers, to know the both content para makahatag sila og mas effective pa nga pagtudlo sa mga estudyante. So, through this coordination, mas effective pa or mas mapalig-on pa ang pagtudlo sa math education gikan sa classroom until college para sa mga students para mahimo silang globally competitive o capable learners nga mga estudyante. Next, let's talk about the importance of mathematics and why it is considered a vital, universal, and practical subject. So, ang math kay dili lang nato gi-learn inside sa classroom. In fact, ginagamit nato siya every single day. Example, calculate our expenses, plan our time, budget our money, and even make decisions in life. So that's why ang math gitawag siya og language of logic and order because it helps us think clearly and stay organized. And ang math kay naadyo na siya bisag asa, even engineer ka, nurse, business person, or a teacher. Mathematics is always play an important role. So, ang math, na-recognize siya as a universal subject. Kay bisag asa pa ka nga country, the same principles and rules apply. So, dagan gyapon ang students nga think nga ang math is para na sa mga bright or sa mga smart people. So, kanang nga mindset is mao na ang gusto usbon sa K-12 curriculum na ang math is for everyone. So, dili ka kinahanglan nga genius ka, you just need to be open to learning and willing to practice. And through math, we develop problem solving, reasoning, and logical skill, which are all important in real life and in our future jobs. So, ang math, kay dili lang siya ordinary subject, but it is a lifelong skill nga magamit nato anytime and in any situations. Karon, ato na padayong hisgutan ang main topic sa mathematics ug ang mga skills na ni-develop niini. Sa K-12 curriculum, ang mathematics gitunga sa 5 ka major areas: ang numbers, measurements, geometry, patterns and algebra, and statistic and probability. Ang numbers nag-focus sa basic arithmetic ug numerical understanding. Then ang measurements sa pag-ila ug pagsabot sa mga sukod ug units. Ang geometry sa mga shapes, space ug structures. Ang patterns and algebra sa pag-analisa sa relationships ug equations. Then ang statistics and probability sa pag-interpret sa data ug pag-predict sa possible outcomes. Kani nga mga topics dili lang gi-group para sa klase, pero connected tanan. Sa spiral progression, kada tuig mas lamog ug mas complex na level ang maabot sa estudyante. Pagtudlo sa math, dili lang kay mag-memorize ta sa mga formulas. Pinaka-main goal ani ang mo-develop sa critical thinkings, sama sa problem solving, logical reasoning, ug analytical thinking. Kana nga mga abilidad mao ang ginasahalig sa aspeto sa kinabuhi sa pagdesisyon, pag-analyze sa informasyon, o sa pagresolba sa mga problema. Busa, pinaagi sa math, dili lang ta magtuon sa numero, kundi magtuon ta unsaon paghunahuna sa mas maalamon o organisadong paagi. Okay. Ang sunod nga topic mao ang constructivism ug ang main goal sa K-12 mathematics curriculum. Ang constructivism kay usa ka idea na siya nga nagtuo nga ang estudyante mismo ang nagtukod sa learning base sa ilang experience. So instead nga ang teacher ra ang permi mosulti, mas maayo nga ang students makasuway jud og pag-discover sa lesson sa ilang kagulingong pamaagi. So, example, imbes na mag-memorize ang diretsyon sa formula sa area, mas tinjot kung ipatry sa estudyante nga i-measure mismo ang sa classroom floor para makasabot sila unsay gamit ani sa real life. Sa inanang ang pamaagi, mas enjoyable og makasabot jud ka kay dili puro paminaw kundi gipa-practice jud ka. Mao pud ni ang gusto sa K-12 nga ang math
connected sa tinuod nga kinabuhi, dili lang kay para sa pang-test lang. Ang goal sa curriculum mao ang pag-produce og mga bright, confident ug globally competitive nga Filipino learners. Mga estudyante nga dili maayo sa exam pero kabalo mo apply sa real life. In short, dili lang math smart pero life smart po siya nga andam sa future. So, mao to ang last part sa among report. In behalf sa among grupo, daghang salamat sa inyong pagpamina og salamat kay Ma'am Mol sa pag-guide ug suporta sa among lessons. We hope nga mas makasabot mo sa mathematics education and curriculum ug nga mas ma-appreciate nato tanan ang rules sa math sa atong kinabuhi. Daghang salamat. Bye-bye.